Sa Palawig noon, 2014, nagkaroon kami ng memorandum of agreement talaga ng between mayor and the Sangguniang Bayan na may hawak ng health. So naggawa siya ng policy na no home birth policy. Tapos pinatawag namin lahat ng hilot. Pinatawag namin. Ipinatupad ang polisiyang No Home Birth Policy sapagkat mataas ang bilang ng mga inang namamatay dahil sa mga panganib na dulot ng panganganak sa bahay. All home births are high risk. Daming deaths related to home birth. Kasi yung mga nanganak sa bahay, wala naman nag-attend sa kanila na medical professionals. Kasi there are many complications in pregnancy. So, for example, pwede mag-seizure yung mommy, stroke. Pwede ma-stroke yung mommy. Sometimes, ayaw nang mag-stop ng bleeding. So, pwede ring mamatay si mommy. So, sa ganung scenario, wala namang equipments hinda sa bahay walang medications to stop the bleeding, walang operating room. Pinaanot siya ng hilot, tapos tinawag kami. Ngayon yung inuna na palalabasin mo, talagang oras siyang hindi lumabas. Pag nag-bleeding, magkakaroon siya ng hypovolemic shock, magkukos ng death. Kaya yun yung nakakatakot. Na-experience na rin namin. Kasi karamihan po na may namamatay, kung hindi po yung baby, yung nanay po, ganun po. Kasi lalo na po walang mga po. Mas maganda pong sa hospital po sana. Kasi mas ligtas nga po. Mga alas 4 na po yata yun. Sumasagad na po yung sakit. Pumutok na rin po yung tubig nung pinahiga po nila ako dito. Tapos habang inaantay pong lalabas siya, kinokontak na po nung tita ko po na BHW, si Lola Minchi. Pagdating po nila dito, lumabas na po siya. Hindi na po nahintay na madala ng hospital. May kababad din po siyang na dun ma'am nung kasi hindi po niya alam kung anong gagawin niya. First time din po niyang yung ganun. Sobrang hirap po. Yung kasawan mo nagde-develop, tapos meron ka pang de-develop sa tiyan mo, delikado. So, sa hospital ka mga anak ha. Madaling araw, at dumating yung asawa, naka-tricycle ngayon, di auntie, manganganak na si Kim, sabi niya. Pala ako, wala akong gamit, kasi bawal na nga, wala talaga akong, as in walang yung pangtahi, pang-inject, kasi kailangan mo ng oxytocin, so wala talaga, sinulid ang pinangtatali ng wala akong gunting, yung pang talaga, yung surgical scissor sana, walang, no choice talaga. Lagi kong sinasabi na, kailangan mong puntahan yun kahit wala kang gamit, wala. Kasi ikaw yung may alam Mula sa hirap hanggang sa panganib, inilalantad nito kung paanong mas nagiging delikado at komplikado ang pagsilang sa tahanan. Pag alam ko na po mabigat na po yung tiyan ko, magpapahinga na po ako mga 2 oras po. Tapos pag naramdaman ko naman po nakikirot na siya, maglalatag na po ako ng banig ko. Tapos pag naramdaman ko po na tagang puputok na po yung panubigan ko, hihiga na po ako. Tapos iiri ko na po yung bata. Pag dito po sa bundok, siyempre wala pong banig. Biyaki lang po yung sako. Kaya po itong yung sako. Di ba nahati na po yan. Luluwag na po siya. Tapos ilalatag na po namin siyang ganyan. Ayan. Tapos may plastic naman po dito sa ibabaw po. Para paglabas ng bata, hindi naman po siya kasi magaspang po. So, plastic po na malaking ilalatag po. Wala naman pong gunting sa bundok po, kundi yung buho, tapos po yung sako po. Yun na po pinantali na, tapos pinanputol na po. Kami lang pong mag-asawa yun. Hanggang natuto na rin po siya, hanggang sa
Doon sa pangalawa, doon sa panpito ko po, siya na rin ang nagpaanak sa akin. Kasi tinuturo naman po sa akin ni auntie ko yung midwife po. Kasi sabi niya, pag inunan, sabi niya, ikutin mo lang yung pusod mo. Tapos hilutin mo konti sa tagiliran. Tapos itutulak mo. Yun po ang ginagawa ko. Natutunan ang sariling paraan ng pagluwal. Hatid ng mga aral na ipinasa ng bawat kamay na umaalalay. Ngunit sa paglapit ng pagsilang, may mga pasyang hinuhubog ng takot, ginhawa at nakasanayang realidad. Alam na po namin, ma'am, kalang siyempre po sa hirap po ng buhay namin po, ma'am. Mas mabuti na lang po yung dito sa bundok po kasi kung pupunta pa po kami ng ospital, tapos gaya po dyan, ma'am, wala pong sasakyan. Ang hirap pong makisakay-sakay po, ma'am. Ganun po. Kaya naisip na lang po namin dito na lang po sa bahay.